Okay mga kabady, for today's video, welcome my vlog no. Ito, ano doktor, kumusta yung kickback ng pananalita mo na walang katuturan? Kasi ikaw kasi nananahimik na yung mga kapatid mo na Muslim. Pasok ka ng pasok, tira ka ng tira. Wala kang respeto sa kapwa mong tao. Kasi alam mo kasi doktor, yan, tinira ka na ng Islamic community ng Islamic dyan sa Davao. Kasi wala kang respeto kasi. Kasi lahat kayo na mga yung ibang mga Kristiyano lang, yung mga kapatid natin ng mga Kristiyano, yung ganyang sabi ko kako, magrespetuhan tayo, di ba? Maka-Muslim ka man, maka-Christian ka man, kung anong tribo ka, irespeto mo yung kapwa mo tao dito sa Pilipinas. Yung ganyang sabi ko sa iyo, Dok. Kung may sa tamang isip pa lang, tapos doktor ka pa, mabuti pa kami na hindi kami doktor. Nakakaunawa kami sa bawal namin sasabihin yung masasaktan namin yung kapwa namin Pilipino. Kasi ito kasi Dok, kung respetuhan lang man ang itatanong mo sa amin ng mga kapatid niyo ng mga Muslim, sobra yung respeto namin sa inyo. Kasi ito mga guys, i-share nyo ang video natin. Hindi natin ito napupuna. Sabihin ko sa iyo, kung yung ibang mga kapatid natin ng Kristiyano na wala silang respeto sa amin ng mga Muslim, may isa pa na hindi natututukan dito. Sabihin ko sa inyo, itong mga restaurant na to, maraming restaurant dito sa Pilipinas. Sana po ay makarating ito sa halal community. Dapat i-share natin lahat. Yung malalaking kainan, yung malalaking mga negosyo ng kainan, yung mga restaurant, yung mga sikat na mga restaurant. Ito, marami akong nakikita, marami akong napapansin, linalagyan ng halal yung restaurant ng isang kapatid natin na Kristiyano. Tapos hindi naman nasusunod yung salitang halal. Kasi marami din mga restaurant na doon sa labas, yung sa tarpaulin, may makikita kang halal. Guys, pakishare ang video natin, baka makarating ito sa community ng halal ng Muslim. Marami tayong napapansin na ganyan malalaking restaurant, doon sa labas nilalagyan ng halal. Tapos yung luto, halo-halo kasi nagaluto sila ng baboy doon sa kabila. Tapos nagaluto naman sila ng mga kanding dito. Kasi mga kabady, hindi niyo alam kung anong ibig sabihin ng salitang halal. Kasi alimbawa, kung maglagay ka ng salitang halal sa may tarpaulin na yan, kahit anong klase, kahit virgin lang man, kahit isang ganitong katiting na haram, wag mo doon ihalo sa halal na yun kasi masisira. O ngayon Dok, sasabihin mo na kaming mga kapatid mo na mga Muslim, wala kaming mga respeto. Meron kaming respeto. Kami ang palaging inaabuso. Ito, kagaya nito, yung halal lang yung halal na salita, linalagay nyo doon sa halal. Pila pa man yung pagsulat ng halal. Tapos hindi nyo sinusunod yung policy ng halal. Sana po ay makarating ito sa ating impilan sa halal community na isiyay natin lahat ng restaurant dito sa Pilipinas. Yung malalaking restaurant. Kasi para magiging clear. Kasi may time na may napuntahan ako na lugar, hindi ko na babanggitin. Nagtanong ako sabi ko, may pork ba kayo? Akala ni sa akin Kristiyano, kay ako talaga kabady, grabe ako maglingwahe ng Kristiyano, lalo na yung mga Ilonggo, Cebuano, sport ako sa ganyan kasi dito ako naglaki sa area ng Kristiyan. So nagtanong ako talaga, mayroon daw. Tapos doon ako nagtaka, bakit may halal? Yon, doon tayo nagko-conflict. So ibig sabihin wala kayong mga respeto. Wala kayong respeto sa mga kapatid niyo ng mga Muslim, di ba? Ito Dok, ito pa masabi ko sa iyo. Yung ugali mo, napapansin ko na panay na tawag niyo sa mga kapatid niyo ng mga Muslim, mga militante, mga Abu Sayyaf, mga ganyan. Kasi ganito yan kasi ang tingin ko sa iyo, para ka talagang dito sa balitaan. Yung News 5, wala kang maririnig kundi militante. Ay nako. Yung balitaan natin dyan, yung News 5, magano naman kayo, magiging patas naman kayo. Kasi tuwing salita nyo, parang pabor kayo sa Israel at sa Amerika Pabor na pabor talaga yung mga balitaan ninyo. Magpantay naman kayo. Walang militante sa mga Muslim. Kasi walang manggugulo sa mga Muslim.
walang dapat sisihin sa mga Muslim. Kung may sisihin kayo, ang Israel, napakabastos ng mga ugali. Nananahimik na yung Hamas sa Palestinian. Yung pag sambayang nila ng Eid al-Fitr, yun, hindi nyo ba napapansin? Ilabas nyo na naman sa publiko para makita ng mamamayan na magiging patas kayo. Huwag lang yung kasamaan ng mga country ng Muslim na sinasabi ninyo. Dapat ilabas nyo din sa publiko. Ilabas nyo yung anong nakikita nyo sa nararapat sa mga Arab community at saka yung dyan sa Amerika, doon sa Israel, para magiging patas, para makita ng publiko na patas kayo talaga. Ito ang narinig lang talaga sa News 5. Militante. May militante ba sa sarili nilang bayan? Pares ng Yaman. Nananahimik na, pinakialaman naman ng Israel. Tapos sabihin nyo, lahat ng kahirapan dahil sa mga Muslim. Hindi dahil sa amin, hindi dahil sa mga country ng Muslim. Hindi nyo ba napapansin? Yung country ng Muslim, tinutubuan ng langis dahil matatag yung pananampalataya nila. Wala silang pinapaboran, basta batas ng Quran, yon ang susunod. Kaya Dok, ito na. Ito yung sabi ko sa iyo, wag mong sabihin na kami na mga kapatid mo na mga Muslim ay wala kami mga respeto sa inyo. Hindi, kayo ang mga walang respeto. Yung binigay ko sa iyo na sample, restaurant na malaki, ang may-hari Christian, linagyan ng halal, nagaluto din kayo ng haram. Dapat kung halal talaga, solid na halal, wag niyong haluan ng haram. Kaya wag niyo kaming tawag na wala kaming mga respeto. Kung wala kaming mga respeto, mas lalo na kayong mga walang respeto. Okay guys, thank you po. Pakishare ang video natin. Salamat po sa pag-follow, pag-comment po. Okay, thank you po.